Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Sisimulan na ang siphoning o paghigop ng langis sa makina ng lumubog na oil tanker sa Limay, Bataan kahapon ng madaling araw. Pero ang Philippine Coast Guard nilinaw na wala pang tumatagas sa dala nitong higit 1 milyong litrong industrial fuel. Live mula sa Bataan, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, pakilinaw mo nga sa amin, ano ba itong langis sa sisimulang higupin? Kamusta ang sitwasyon dyan? Ruth, pumusisyon na nga yung Philippine Coast Guard at ilang private company dito sa may dagat malapit sa Limay, Bataan para inspeksyonin yung tumuob na MT Terra Nova. Ruta, agapan nga ng mga otoridad ang oil slick o pagtagas ng langis mula sa engine ng lumubog na barko. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng siphoning ang Coast Guard sa palibot ng lumubog na MT Terra Nova. Ang lokal na pamahalaan naman ng Limay pinangangambahan ang pagtagas ng langis. Posible rin kasing makaapekto yan sa hanap buhay ng mga residente rito. Higit 3,000 residente o 70% umano ng mga tao rito ang nabubuhay sa pamamalakaya. Pero nilinaw din ng PCG na wala pang oil spill mula sa 1.4 million liters na industrial fuel na bitbit ng Terra Nova. 17 tripulante ang sakay ng barko nang lumubog kahapon. Nasagip ang 16 habang wala ng buhay nang matagpuan ng isa. Umalis sa Bataan ang barko para bumiyahe papuntang Iloilo nang maramdaman na ang hagupit ng super bagyong Karina. Ruth, nilinaw din sa atin kanina nung may-ari o nung shipping line na nagmamay-ari doon sa Terra Nova na lumubog yung barko dahil sa lakas nung hangin at bagyo doon pa lang sa Batangas water. So hindi na nila tinuloy papuntang Iloilo at bumalik na nga lang dito sa Bataan, pero sa kasamaang palad tumuob nga yung MT Terra Nova. Ruth. So, Rainiel, yung ibig mong sabihin, yung posibleng yung isa-siphon or yung hihigupin ay yung galing doon sa makina. Pero yung mismong karga at sinasabi ng PCG, posibleng wala namang mangyaring oil spill. Ano ba yung chance niyaan? Ruth, dalawang bagay yan. Yung isa yung siphoning kung saan hihigupin nga yung engine fuel pa lang na kumalat sa ngayon. Dahil paglilinaw nga ng PCG, yung laman ng tanker na higit 1 million liters ng industrial fuel ay hindi pa sumasabog sa dagat. Pero ayaw nila magpakakampante at nagpadala na sila ng 3 barko doon sa palibot ng MT Terra Nova para if ever daw na mag-explode nga yung oil tanker ay ready na sila. Dahil kanina, Ruth, nakita natin mismo dito sa Port of Limay na dinala na yung mga skimming machine. Ito yung panghigop. So as we speak, for sure, ginagawa na nga yung siphoning doon pa lang sa paligid ng barko mula nga doon sa engine. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Sa ibang balita, ilang kalsada pa rin sa probinsya ng Rizal ang hindi madaanan matapos ang pananalasa ng bagyong Karina at Habagat. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bayan ng Tanay para kumustahin ang sitwasyon. Live mula sa Rizal, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano ba ang nangyari dyan sa mga aktibidad ng Pangulo ngayon? Yes, Ruth, kakaalis lamang ni Pangulong Bongbong Marcos mula dito sa San Mateo, Rizal, kung saan binisita niya yung isa sa mga evacuation center dito malapit sa munisipyo ng San Mateo. Dito nila isinagawa ang situation briefing kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Rizal, gayon din ang iba't ibang miyembro ng kanyang mga gabinete. Base sa situation briefing kanina, sinabi ni Governor Inares ng Rizal na hirap pa rin ang lokal na pamahalaan na pasukin ang Santa Ines dyan sa may Tanay, Rizal. Makikita natin doon sa video na ipinresenta kanina ng lokal na pamahalaan na tila rumaragas ang ilog na yung daanan nila para maitawid yung mga relief goods sa mga kababayan natin dyan sa Santa Ines. Higit kumulang 1,000 pamilya yung
Inaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos kanina sa lokal na pamahalaan ng Rizal, gayon din sa Department of Interior and Local Government at sa Department of Health na tiyakin na makakapagdala na sila ng kahit 2 helicopter dyan sa area na yan at maihatid na yung mga relief goods sa mga kababayan natin. Sabi ng Pangulo, sana daw ngayong araw mapadalhan na sila ng relief goods sa pamamagitan ng airdrop. Kasi makikita natin ang ginagawa nila, idinadaan nila yung pagkain doon sa lubid na ginawa ng mga residente. Pero syempre hindi uubra yan dahil habang tumatagal nga daw at humahaba ang oras, lalong dumarami ang pangangailangan ng mga kababayan natin. Bukod dun sa mga pagkain, importante rin daw na mabigyan ng maiinom na tubig ang mga residente sa area na yan. Gayet din ang gamot. Sinabi kasi ng DOH na ang napapansin nila ay nakakalimutan din ng mga residente na dalhin yung kanilang mga gamot sa hypertension at sa diabetes. So ang plano ay isama na rin ang mga gamot na yan. Ruth, bukod dyan, ay natanong din natin si Pangulong Bongbong Marcos kanina tungkol sa nakatakdang opening ng klase sa darating na Lunes. Malinaw ang guidance ng Pangulo, buksan ang klase hanggat maaari. Pero syempre nakadepende pa rin yan sa sitwasyon sa lugar. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. As much as possible, it will be up to the school to decide what they kung kaya o hindi. Siguro yung iba mapipilitan, they will conduct classes outside of the school building, makapagklase lang. Gawin nyo lahat. Buksan yung pampagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. Ruth, base sa pinakahuling tala ng lokal na pamahalaan ng Rizal, umabot na sa 2 yung individual na itinuturing nila ng casualties, 8 ang nasaktan at 1 naman ang nawawala dito yan sa bayan ng Rizal. Ruth. Maraming salamat, Maricel Halili. Una nang nag-ikot kahapon ng Pangulo sa ilang lugar sa Metro Manila na sila dalta ng habagat. Aniya, kahit pa may mga flood control project ang gobyerno, tila di naman ito umeepekto dahil sa climate change at di maingat o walang pakundangang pagtatapon ng basura. Pero ang ilang mababatas gustong magsagawa ng investigasyon sa mga flood control projects na yan. Hirit ni Senate President Jesus Escudero, bakit paulit-ulit lang ang problema sa pagbaha kahit kada taon, bilyong-bilyong piso ang pondo para dito. Ngayong 2024, nasa 255 billion pesos ang inilaan para sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Mas mataas pa nga raw yan sa budget para sa irigasyon at pagpapatayo ng mga bagong ospital. Sa Kamara, nakatakda ring magpatawag ng hiwalay na investigasyon ang House Committee on Metro Manila Development. Hanging habagat pa rin ang iiral sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas sa maghapon. Katamtaman hanggang sa malakas sa ulan ang mararanasan sa Batanes, Zambales at Bataan. Posible ang magtagal hanggang bukas. Samantala, minomonitor din ng Pag-asa ang panibagong low pressure area sa loob ng bansa. Huli itong namataan sa layong 1,035 km silangan ng southeastern Mindanao. Sa ngayon ay maliit pa ang tsansang maging ganap na bagyo ang LPA. Kasunod ng malawakang pagbaha, nakikitang tataas ang bilang ng mga kaso ng leptospirosis at iba pang sakit na nakukuha sa baha. Kaugnay niyan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Department of Health na si Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang hapon po, Asik Domingo. Yes, magandang hapon, Ruth. Magandang hapon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Alamin lang po muna namin yung datos nyo dito sa kaso ng leptospirosis sa ngayon. Yes, ang ating leptospirosis cases simula January 1 hanggang July 13. So wala pa yung ating nakaraang bagyong kanina, no? Ang pinakabilang is 1,258. Ruth, ito ay actually mas mababa kumpara sa bilang ng kaso sa the same time period last year. Last year was actually 41% lower. Pero kami na mismo nagsasabi sa DOH, kahit sa mababa ito sa ngayon, tayo ay nasa sagulan, no? At maaaring ito ay tumulusok pa kung hindi tayo mag-iingat. Asek, ito nga po nakita natin nitong bagyong Karina at habagat. No, marami yung mga videos na nag-swimming, yung mga kababayan natin o kaya yung iba talagang nakalublob sa tubig baha. Yung chance po na baka makakuha sila ng leptospirosis at ano po ba ang dapat gawin? Opo.
Yun po ating tubig baha, meron talagang chance yan, no? Kasi ang leptospirosis, yung mikrobyo niya, leptospira, nagagaling sa ihi ng daga at yan ay humahalo sa tubig baha. Sabihin na natin na ang tubig baha, para niyang tubig na nasa loob ng ating inidoro, ng ating banyo. Dahil napakaraming basura, napakaraming dumi, ihi ng daga, naiintindihan namin yung po mga tao na hindi maiwasan na lumusong. Pero kami po ay medyo nagtataka, bakit may mga gustong magtampisaw, gustong mag-swimming, maling-mali yun, magkakasakit talaga. Asek, pakikwento na lang sa amin, baka yung iba nating kababayan may ibang nararamdaman na ano po ba ang sintomas nitong leptospirosis at paano po ba yan maititreat? Opo, ang sintomas ng leptospirosis, meron tayong paninilaw ng mata, sumasakit ang ating tiyan, nagkakaroon ng lagnat, maaaring naninigas ang katawan at ang kulay ng ihi ay nagiging kulay siya, ang ating dumi ay nagkukulay tisa or puti. Pero tandaan po natin ang mga simptomas na ito ay maaaring lumabas mula 2 araw hanggang 14, 14 days or even 1 month after dun sa ating paglusong or pag-swimming sa baha. So importante ho na kung tayo po ay talagang na-expose, no, na palusong tayo, hindi sinasadya sa ating baha, ay magsabi ho tayo sa isang health center, sa isang doktor para tayo ay maresetahan ng antibiotic kung kinakailangan. Yung mga ibang kailangan po sa may halimbawa may relief operations or baka ma-expose sa pagbaha, may pwede pong inumin bago ma-expose? Yes po. Yun rin po ang dahilan kung bakit nag-advise tayo ng consultation. Yung mga rescuer ho natin, una maraming salamat sa kanila. Sila po ay nasa moderate risk dahil yung may lumalabas, sumasaklolo sa mga tao, kailangan lumangoy. Sila po ay naabtuhang kumonsulta sa pinakamalapit na doktor. And kung samang sila sa mga rescuer teams, meron kong kasamang DOH yan, meron yung automatic advice kung ano ang sasabihin sa kanila para inumin at may resetang kasama yon para maiwasan ang leptospirosis. Huli na lang po, yung dyan naman po sa mga evacuation centers, ano po yung mga dapat iwasan dyan? Halimbawa, yung siksikan po kasi o kaya baka yung posibilidad na madumi pa po yung tubig. Abiso na lang sa pag-iingat ng mga nasa evacuation centers, ASEC. Yes, salamat sa tanong, Ruth. No? Maliban sa leptospirosis, pagdating sa ating panahon na ito at lalo na sa evacuation centers, yung mga waterborne illnesses, no? Ang ating tubig, maaaring makontamina. Kung ang pinanggagalingan ng tubig ay hindi sigurado, mabutihong pakuluan ng 2 minuto, orasan ang 2 minuto, simula pagbula o pagkulo ng tubig, patayin ng apoy, hayaang lumamig na nakatakip para hindi malagyan ng aligabok, at inumin pagkatapos. Yung pagkain din po, sugan ko na rin na siguraduhin natin maigi ang pagkaluto at huwag hayaang tumagal ng 1 o 2 oras, kainin agad para huwag mapanis. Maraming pong salamat kay Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Pagpapaliban ng pagsisimula ng pasukan sa Lunes ayon yan kay Education Secretary Sani Angara. May ilang lugar na sinasalanta ng Bagyong Carina at Habagat na nag-urong muna ng pagbubukas ng klase bukod sa ginagamit pa bilang evacuation center ang ilang eskwelahan. Sa isang tweet, sinabi ni Angara na masyado ng maraming school days ang nasayang nitong nakaraang school year. Sa 180 days na compressed na pasukan, 53 rito ang kinansela o sinuspindi. Kaya dapat, sabi ni Angara, samantalahin ang lahat ng pagkakataon para di mahuli sa kanilang aralin ang mga estudyante. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. 2 bangkay natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City matapos ang pananalasa ng masamang panahon. Siyam na sangkot sa pamubudol sa pamamagitan ng pagtawag o voice phishing, arestado sa Cavite. At alamin ang ilang tips sa pagkukumpuni sa sasakyang nalubog sa baha. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon at happy weekend.